ng nanay kanyang ng amo kanyang at meron tayong video, may panawagan po siya, sinend po sa ating Rafi, panoorin po natin. Sir Rafi, humihingi po kami ng tulong na makaalis na po dito sa bahay ng amo po namin. Kasi nung June 18 po, sinaktan po kami ng nanay ng amo namin. Pinagsasampal, pinukpok niya po sa ulo ko yung hawak-hawak niya pong cellphone at sinabunutan. Sana po sir, matulungan niyo po ako at yung kasama ko makauwi po ng Pilipinas. Ayan, no? Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Allison. Oo, actually, yung lakasan niyo po ha. Ma'am, yung panawagan po ng inyong kapatid na si Ma'am Wilma Bacod Lebran, nakarating po kay Senator Raffy at kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Oo, actually, makakausap din pala natin mamaya yung kapatid po ninyo, no? Nasa line po ata siya. Tama po? Opo. Okay. Ma'am Wilma Lebran, magandang hapon po. Yes po sir, magandang hapon din po. Ayan, Ma'am Wilma, kamusta na kayo dyan? Ito po, andito pa rin po sa kwarto sir. 12 days na po hindi po nagtatrabaho. Okay. Ma'am, no, nabanggit nyo dun sa inyong panawagan na kayo ay sinasampal at pinupukpok sa ulo. Anong reason? Bakit kayo ginaganon? Nung June 14 po kasi sir, mga 10 PM po, tinawag po ako ng amo ko sa taas para maglinis po sir. Okay. Ngayon po, habang naglilinis po ako sa taas, sa kwarto po ng amo ko, nabanggit niya po na kinabukasan po, pupunta po kami ng Riyadh. Okay. Ang sabi ko po sa kanya, sorry madam, hindi po ako Ayan. kasi sinusumpong na naman po yung sakit ng tiyan ko, sabi ko sir. Tapos at saka sinabi ko din po na hindi po kasali doon yung ginawa po namin kasulatan noong October last year po, hindi po kasama doon sa Riyadh yung trabaho ko po na yon, sir, sa bahay niya po doon sa Riyadh. Kaya po yon, nagalit po siya. Pinababa po ako dito sa baba, tinawag po ako ng nanay niya. Nagalit po, bakit daw po ako nag-refuse to work. Sabi ko naman po, hindi ako nag-refuse to work, madam, kasi yun naman po yung nilagay nating kasulatan noong October na dito lang po sa bahay. Okay, no, wawala lang. Ay na po dito sa Upper Albatin ang trabaho ko. Okay. Yeah. Ma'am Wilma, no? Sabi ko po na dito lang po sa Upper Albatin yung nakalagay na trabaho ko. Yes, yes. Actually, Ayun ang po dami yung dahilan po na nagalit po yung nanay at saka yung amo ko po. Okay. Tapos ang sabi po ng nanay, mag-stop po ako ng trabaho. Pinapasok niya po ako dito sa kwarto po namin. Di pumasok po ako. Di kinabukasan po yon, 2 days po, hindi po ako nagtrabaho. And then po, June 17, trinay ko pong magtrabaho po ulit. Ngayon po, nakita po ata ako nung kapatid ng amo ko pong dalaga na pumunta po sa trabaho. Pinatawag po ulit ako ng nanay ng amo ko. At galit na galit po. Na sabi niya, sinong nagsabi sa'yo na magtatrabaho ka? Sabi niya po. Sabi ko naman po, ako ang nagkusang magtrabaho po ulit. Tapos po, pinapasok, yun po, galit na galit. Sabi niya, tumigil kang magtrabaho, pumunta ka sa kwarto, tawagan mo ang agency mo para bilhan ka ng ticket at umuwi na ng Pilipinas. Sabi niya po, sir. Okay, Ma'am Wilma, no? Pumunta po ako ulit. Ma'am Wilma, ito po, no, ha? Sorry, maputol ko lang po kayo. Pero malinaw po sa amin na nire-require kayo, pinipilit kayo na gumawa ng trabaho na wala. Naman na dun sa scope of work na pinirmahan ng ating OFW. Ayan po, no, may scope of work po, may standard agreement po tayo. Kung pipilitin siyang umalis papuntang Riyadh, hindi na po kasama yan doon sa serbisyo na ikinumit po natin. So hindi tama yung term na refuse to work, no? Ayaw,
yan is outside yung kanyang scope of work. So, sa ngayon, sabi po ni Ma'am Wilma, hindi na siya pinagtatrabaho. Pero Ma'am Wilma, kayo po ba ay pinapakain pa rin dyan? Opo, kasi simula po nung sir, ganito po kasi yon nung 'di ba June 17 po, yun po yung nagalit pong una yung galit na galit po yung nanay na pinesta po ako. Sinundan po ako dito sa kwarto. Pinagtutulak niya po ako na halos masubsob na po ako. Tapos sabi, yun nga po, pinakuha niya yung cellphone ko. Sabi niya po, tawagan ko daw ang hininsya ko para bilhan po ako ng ticket pauwi po ng Pilipinas. And din po, kinabukasan po yun, may tumawag po. Hindi ko po alam kung sa agency po yun dito sa Saudi or sa embassy po. Kinausap po kami. Nagtanong po kung ano yung dahilan, sir. Tapos po, di sinabi po namin kung ano yung dahilan. Hindi naman po ako nag-request to work. Sila po yung kusang nagpatigil po sa akin magtrabaho, sir, sabi ko po. Tapos po yun, nagalit po yung nanay, yung June 18 po, yun na po yung sinundan po kami ulit dito ng nanay ng amo namin, yun na po yung pinagsasampal, may hawak po siyang cellphone, pinukpok niya po sa ulo ko, habang nakasabunot, sir, sinusuntok yung sa likod ko, katawan ko. Dalawa po kami nung kasama ko, sir, na sinaktan. Okay. Nung June 18. Attorney, paayos lang po natin yung framing ni Ma'am Wilma. Ma'am Wilma, either layo po kayo ng onte para nakikita po namin kayo ng buo. Ayan, no? po, opo. Opo, no? Ma'am Wilma Nebran, no? Nakakalungkot po yung inyo pong karanasan. Wala pong OFW natin ang deserve ng mga mapukpok sa ulo, sa bunutan, murahin, hindi tratuin na parang tao. Especially na yung rason, Shari, kaya ginawa sa kanya yan, wala naman talaga doon sa agreement. At ang dami po, no, natatanggap natin na ganyang mga reklamo. Pero ang gusto kong malaman ngayon, total nabanggit na rin, na ano ang ginawa ng agency ni Ma'am Wilma Nebran. Nasa linya na po natin si Ms. Nasria Nanding, yung welfare officer po ng Right Merit International Manpower Corporation. Magandang hapon po, Ms. Nasria. Ms. Nanding, magandang hapon po. Yes po, ma'am, live po tayo ngayon sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Kakausapin po kayo ni Attorney JV. Yes. Yes po. Opo, magandang hapon muli ha, Ma'am Nasria. Ma'am. Yes po, good afternoon. Opo, nakarating na po sa inyo etong kondisyon, sitwasyon ni Ma'am Wilma Nebran. Ano po ang ginawa ng agency? Sir, actually, nag-request na po kami ng full out po sa kanya, full out. Last 2 days, nandito rin po yung FRA. Kinausap po namin yung FRA na i-full out na siya sa employer, si Ate Nebran. Okay. And sa communication naman po, araw-araw po kami nakikipag-communicate sa kanya at kinakausap. Kaya nga po, kami na rin po ang nag-sabi sa pamilya niya, sa anak niya na lumapit na sa OWA para mas mapabilis po itong pagpapalipat sa kanya. And yun po, nakipag-communicate kami sa FRA, sir. Ma'am Nasria, kailan po natin makukuha, ma-rescue from the employer, etong si Ma'am Wilma? As of now, sir, kausap namin ng SRA. Talagang kung pinupush namin sa lalong madaling panahon na makalis po dyan sa employer niya. Okay, yes. Alam mo, itrato nyo to na urgent. Kasi sabi kanina ni Ma'am Wilma, June 17, June 18. Tapos habang sila ay parang ang ikinulong dyan sa kwarto na yan, hindi na pinagtatrabaho. Dumarating yung nanay ng kanyang employer. Mas inaabuso pa sila doon. So habang hindi nyo siya nare-rescue dyan, anong panghihintayin natin na mangyari dito sa mga OFWs na to? So please lang ha, Ma'am Nasria, within the day, dapat i-rescue nyo itong OFWs natin. Opo, sir, gagawin po namin ang lahat ng makakaya namin. Makikipag-communicate po kami sa SRA para ma-pull out sa urgent. Yes. Besides, no? Kasi sabi po ninyo kanina, no, ginawa nyo na rin lahat naman, no, ng communication nyo dyan, yung nakausap nyo yung FRA or iba pang tumutulong sa inyo dyan sa Saudi Arabia. Actually, magpapatulong na rin kami sa OWA para talagang mabilis yung action dito. Hindi natin pwedeng hayaan lang na magtagal pa si
Ma'am Wilma at yung kanyang mga kasamahan dyan sa employer na yan. And please, yung employer na yan, wag nyo nang bibigyan yan. Wag nating i-allow na may susunod pa na ibibiktima yan. Eto, Ma'am Allison, no? Si Ma'am Wilma po ba, anong kagustuhan niya? Siya po ay may balik na sa Pilipinas. Opo, Yun sir. na talaga yung gusto ni Ma'am Wilma. Opo, sir. Kaya po ako pinalapit po dito. Sige. Actually, nasa linya na rin po natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations po ng OWA. Magandang hapon po muli, Attorney Malonzo. Magandang hapon po, Attorney JB. Ayan, Attorney Sherry, ilalapit naman po namin ngayon sa inyo etong kaso, no, ni Ma'am Wilma Bacod Nebran na nasa Hafar Al-Batin, Saudi Arabia. Kasi if narinig po natin kanina, Attorney Sherry, yung kanyang kwento, patuloy pa rin po, no, yung pag-aabuso sa kanya ng nanay at ng kanyang employer. Ayaw na rin naman siyang pagtrabahuin. Ayaw na siya dun sa bahay. Baka dapat kunin na natin agad. Total, ayaw na rin siya dun. Yes, Attorney JB, as we speak right now, pinakontak na rin po natin yung ating MWO po sa Jeddah para po mag-intervene na rin po yung DMW at OWA, no, para ma-pull out na po si Wilma. So tatawagan po kaagad ng ating MWO yung kanyang foreign recruitment agency, no, para ipadala po siya sa MWO. So we're just waiting for the feedback right now, but for sure po, no, our MWO will immediately act on this concern po. Ayan, napakagandang balita po, no, galing kay Attorney Sherilyn Malonzo. Ang pakiusap lang po, no, Attorney, na Ma'am Wilma, ngayon, yung OFW po natin ay nakikinig at yung kanyang kapatid, sana sa pinakamabilis po na panahon masundo na po natin si Ma'am Wilma Nebran. Yes po, Attorney JP. Pinahati na rin po namin ito, no, dahil ngayong sitwasyon nga po ni Ma'am Wilma ay hindi na maganda. No? Hindi po tama na sinasaktan siya at pinagtatrabaho siya beyond the scope ng dapat niyang work na kailangan niyang gawin po base sa kanyang kontrata. Okay, yes, no, tama po yan, no. At least, no, naging malinaw din po sa ating mga netizens, sa ating mga OFWs po dito na hindi po kayo pwedeng pilitin ng inyong mga employer na mag-render ng trabaho outside doon sa agreed scope of work. So si Ma'am Wilma, tama lang po na hindi niya pinagbigyan. Kasi kung tutuusin, yung kanyang amo ay nakikiusap. Kung hindi ka pagbigyan sa inyong pakiusap, wala kang karapatang magalit at lalong wala kang karapatang manakit. So baka pwede na rin nating i-red flag, no, itong employer po na ito, Attorney Sherry, kasi ang fear ko diyan baka yung susunod na Filipino, no, na papasok dito sa tahanan ng kanyang employer, baka ganito lang din naman ang kakalabasan. Yes, Attorney JB, pangalawa po, no, hindi lang po yung employer, no, yung kanyang Philippine Recruitment Agency po. Yes. Kasi mukhang wala sang wala sang authority over the FRA, no, parang bang wala sa magawa at inaasa na naman po sa gobyerno. Ulitin lang po natin, again, ang primary responsibility po rests on the deploying agency. Kasi parang lahat ng mga agency na ito ay lagi na lang OWA po yung tinuturo or DMW, when in fact, it's their obligation po. So, kaya ito rin po mismo, ipe-pressure natin itong Philippine Recruitment Agency para po gawin niya rin yung kanyang dapat mong gawin. Yes. And our part naman po, of course, we will be intervening na rin po. Dahil mukhang useless itong sinasabing coordination ng Philippine Recruitment Agency at hanggang ngayon ay hindi pa po mapadala po si Wilma, no, sa kanilang accommodation at sa MWO at mapauwi ng Pilipinas. Opo, tama po, Attorney Sherin. Actually, nice catch yan kasi narinig ko rin po yun kanina na parang ang naging recommendation na is ilapit na lang sa OWA para daw mabilis. Again, no, tama yung sabi ni Attorney Sherry. The primary responsibility rests upon the deploying agency. So, kahit alam natin na effective at mabilis ang OWA, pero dapat yung responsibilidad, no, lahat gampanan mo naman. Hindi pwedeng aasa lang tayo sa OWA. Pero ganun pa man, Attorney Sherry, pakiusap na lang namin kung hindi pa rin magawa ng kanyang agency, ang OWA po ay sana tumulong na dito sa kaso po na ito. Yes, actually JB, we ensure po, no, na kami po ay gumagalaw na po kayo.
Ayan. Thank you so much, Attorney Sherilyn Malonzo. Talagang action ang hatid po ni Attorney Sherilyn, ang Director for Operations ng OWA. Maraming salamat po, no? At kay Ma'am Maraming Nasria, salamat din po. oo, at kay Ma'am Nasria Nanding, Ma'am, pakiusap po namin, gawin po natin lahat ng pwede natin gawin para hindi lang para kay Ma'am Wilma Nebran, sa lahat po ng dineploy natin dyan ng OFWs. Kung merong ipinarating na mga reklamo, mga concerns na ganito, please lang, actionan po natin. Nandyan pa rin ba si Ma'am Wilma? Ayan, Ma'am Wilma? Yes po, sir. Opo, ma'am, narinig nyo naman po, no? Nakausap na po natin si Attorney Sherry Malonzo ng OWA at sila po mismo ay gumagawa na po ngayon, no? At this very moment, sila na po ay nagre-reach out para kayo po ay ma-rescue dyan sa inyo pong employer. Opo. Sir, paano po yung kasama ko dito, sir? Kasi dalawa po kami na sinaktan. Yes, ma'am, off-air, no? Ibigay po ninyo yung pangalan po ng kasama po ninyo dyan. Kung tutulong naman na lang din po ang OWA, kukumpletuhin na po namin. Hindi naman po katanggap-tanggap na iwan namin at isasakripisyo, kumbaga, yung kasamahan po ninyo dyan. Ma'am, aasa po kayo na yung tulong po ay para sa inyo pong dalawa dyan. Okay, thank you po, sir. Parehas po ba kayo ng agency, Ma'am Wilma? Hindi po, sir. Hindi po kami parehas ng agency din sa Pilipinas at saka Anong dito ginagawa ng agency, nung kasamahan mo? Wala rin? Wala rin naging aksyon? Wala din daw po action, sir. Sige, ibigay po ninyo yung pangalan ng inyong kasamahan. Ipagbibigay alam po namin kay Attorney Sherilyn Malonzo para i-contact din yung kanilang agency na walang ginagawa hanggang sa ngayon. Sila kuya mo yata yan. Okay. Kanino ko po i-censor yung pangalan kay... Ito po, off-air po ma'am, may kakausap po sa inyo. Okay. Oo. Ma'am Alison, no? Baka may gusto kayong mensahe dito kay Ma'am Wilma. Tay, lakasan mo yung loob mo, tay. Nandito lang ako, tendang tumulong sa'yo. Ingat ka lagi dyan, ate, ha. Makakauwi ka rin. Ayan, Ma'am Wilma, baka meron din po kayong mensahe kay Ma'am Alison. Ayan, Ma'am Wilma, baka may... Salamat. Ayan. Salamat, Kamsat. Alam ko naman hindi mo kung ano. Tsaka maraming salamat din po sa staff po na Sige po, ma'am. Ma'am Wilma, huwag niyo pong ibababa yung line. Meron pong kakausap sa inyo. Si Marnie po, ma'am. Siya lang po yung staff na mag-monitor po sa inyo, ma'am. And siya po kasi yung okay po. nakaka-direct message din po kay Miss Sherilyn Malonzo para po makapagbigay din po kami ng update sa inyo. Lahat po ng update sa inyo, Ma'am Wilma, papaalam niyo po kay Marnie po, no? Para alam po namin yung balita sa inyo and i-relate po namin sa family po ninyo. Opo. Lakasan niyo lang po yung loob niyo po dyan, ma'am. At yung pamilya niyo po ay nag-aantay na po dito sa Pinas. Maraming salamat po sa inyo, attorney. Thank you. Maraming salamat po. Sana po makauwi na po kami ng... Opo. Yes, ma'am. Nangiintindihan po namin. Sige po, Ma'am Wilma, huwag niyo pong ibababa yung lines, ha? At kakausap po po kayo ng staff. Ingat po kayo, ma'am. At alam niyo naman po na lagi po kayong pinapa-priority ni Idol Rafi, gayon din po ni Kong Jocelyn Tulfo, na yung kaligtasan po ng mga OFWs po natin. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Salamat din po. Okay. Ma'am Alison, thank you very much po. Nakakahinga na po kayo.